The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Yan, arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at mga nakatutok po ngayon sa atin via live sa Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Carl. Ako po ang inyong makakakwentuhan at makakasama ngayong umaga para po sa recap episode ng Usapang RCEF. Syempre, bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang ating mga butihing direktor. Unang-una po, syempre, isang magandang umaga po sa ating Director 4, kay Sir Junicio G. Alvindia. Sa ating Director 3, Joel V. Dator. Sa ating ACD Chief and Interim Director po for Extension Support, Education and Training Services, kay Sir Elijah Z. Davalos. Sa ating BPED Chief and Interim Head po ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Division po, kay Sir Andres M. Tuates Jr. At syempre, last but not the least, sa ating LSD Chief and Interim Director po for Research and Development, kay Sir Nelson C. Santiago. Syempre, binabati din po natin ang ating mga kasamahan, lalong-lalo na po ang ating Section Head po ng STIPS, si Sir Jet Molex Subaba, at sa Section Head po ng STIDS na si Ma'am Best G.S. Magararu. Isang mainit din po na pagbati sa ating mga empleyadong naririto at nakikinig po ngayon on air. Syempre mga nakikinig din online sa mga naka-field nating mga katrabaho, sa ating mga magigiting na security guards na laging nakasubaybay sa atin. At syempre sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel, nawa po ay lagi tayong maging ligtas sa ating mga biyahe. Ayan po. Sa bagong usapang RCEF nga po, ay tampok po ang pinagyamang talakayan ukol po sa RCEF Mechanization Program po ng PhilMech mula po sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo po, mga teknolohiyang ipinamamahagi, benepisyo para sa ating mga magsasaka at kung paano po ito nakatutulong sa pagpapabuti po ng produktibidad at pagiging competitive po ng sektor ng agrikultura sa bansa. Onting recap lang po tayo sa nakaraang episode po. Sa huling episode po natin, tinalakay po natin mga impormasyon tungkol po sa mahalagang papel ng Agricultural Training Institute po o ang tinatawag natin na DAATI. Siyempre po sa mga gawaing RCEF. Kasama natin last week si Sir Joven Kalasagsag, ang Supervising Agriculturist po mula po sa ahensya ng ATI. Ayan. Kaya po syempre kung na-miss nyo po ang ating episode last week or yung mga previous episodes po natin ay maaari po natin syempre itong balikan po sa o panoorin sa YouTube channel po ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMech. Bago tayo magpatuloy sa ating programa ay naririto po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin po muna natin ang Balitang RCEF.
Region 2 tumanggap muli ng makinaryang RCEP. Tungo sa mas mataas na ani at kita, nakatanggap ang mga benepisyaryo sa magkahiwalay na ceremonial turnover ng makinaryang RCEP noong August 18 at 21 sa Cagayan at Nueva Vizcaya. Na ipamahagi sa mga FCA at LGU ang mga makinarya mula sa RCEP mechanization component katulad ng 5 rice combine harvester, 2 village type rice mill, 1 unit ng dryer system at 26 na precision rice seeder. Mahigit 1,700 rice farmers sa Zamboanga del Sur makikinabang sa RPS. Mahigit 1,700 na magsasaka sa Dimalanting, Zamboanga del Sur ang makikinabang mula sa bagong Rice Processing System 1 o RPS-1 na binuksan ng PhilMec noong August 18. Ang pasilidad ay naasahan na mas mapapabilis ang pagpaputuyo at paggiling ng palay. Ito ay nagkakahalaga ng 18 million pesos sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Mechanization Program. Albay nakatanggap ng 79 milyong halaga ng makinaryang RCEP. Nasa 22 units ng 4-wheel drive tractor at 15 units ng rice combine harvester ang ipinamahagi sa 22 qualified farmers cooperatives and association mula sa probinsya ng Albay noong August 19. Ang mga nasabing makinarya ay nagkakahalaga ng 79 milyon at sa kabuuan mayroon ng 772 units ng makinarya o nagkakahalaga ng 542 million pesos ang naipamahagi sa 174 qualified beneficiaries ng programang RCEP. At yan ang mga impormasyon hatid po sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang impormasyon o update sa RCEF Mechanization Program, bisitahin lamang po natin ang Facebook page po ng BA PhilMec o ang website po ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. I-like at i-follow din po natin ang official social media accounts ng Radyo Agri 90.1 FM. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at AFMEC Earn Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan. Ano? Babad na ako dito oh. Baka pwede mo namang... Huy! Ano daw? Baka pwede mo namang... Baka pwede mo namang i-like at i-follow ang Facebook page ng RCEF Mechanization Program para updated ka sa mga balitang RCEF. Hatid dito ang mga updates mula sa pamimigay ng mga makinarya hanggang sa mga makabagong kaalaman sa rice mechanization at kasanayan sa operation, maintenance at management ng mga makinaryang RCEF. Oh, ano pang hinihintay mo? I-like mo na! Ayan, kitang-kita naman po natin o napakinggan po natin ang ating mga promotional ads po natin for Radyo Agri 90.1 FM at syempre sa ating RCEF Mechanization Program Facebook page. Ayan, sana po ay i-like po natin ito para maging updated pa po tayo sa mga ganap ng RCEF Mechanization Program. Ayan. Ngayong episode naman po, syempre po recap nga po tayo sa nakaraang episode po kung saan tatalakayin po ulit natin ang mahalagang impormasyon po tungkol sa mahalagang papel po o role ng ATI o Agricultural Training Institute para po sa RCEF 2.0. Ayan para po simulan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Ano nga po ba ang mahalagang role ng ATI sa RCEF program at bakit po mahalagang meron po tayong training at extension component po sa RCEF? We see na hindi sapat na mabigyan lamang ng binhi, ng makinarya o loan assistance or credit ang mga magsasaka. Kinakailangan din nila tiyakin na dapat ay alam ng mga magsasaka kung paano gagamitin o pamamahalaan ang mga ito sa pamamagitan po ng pagsasanay o yung tinatawag po natin na training program.
Pinapalakas po natin yung kapasidad po ng ating mga extension workers at farmer leaders po, syempre. At sa pamamagitan po nito, naipapasa po ng ATI ang makabagong teknolohiya, syempre, at kaalaman mula po sa research institution papunta po sa bukirin. Ayan, yung mga practices po, mga dapat gawin, yung mga tips yan. Syempre, binabahagi po sa atin yan ng ATI. Mahalaga po ang extension component ng RCEF dahil nasisiguro po natin na meron po tayong sustainability sa RCEF intervention. Ayaw naman po natin syempre na bibigyan lamang po natin ng makinarya ang isang kooperatiba. Gusto po natin syempre merong sustainability na tinatawag para ito ay mapapamahalaan, maaalagaan din syempre. At para hindi masira at magamit natin ito at magamit ng ating mga kasamahan ito in the long run. Syempre, para matuto din yung ating mga magsasaka at magdesisyon sa ng mahusay at ma-promote po natin ang peer learning na tinatawag, kung saan mapapalawak po ang epekto ng program o programa upang matugunan po ang iyong mga magsasaka natin na maging produktibo at maging competitive po sa sektor ng agrikultura po natin. Ayan, pero ano nga po ba yung tinatawag natin na Rice Extension Service ang binabahagi ng ATI sa ating mga beneficiaries? May tinatawag po tayong training program. Ang training program po natin covers the rice production seed. Ito po ay ang core objective of the training program. The objective po is mapatupad ang kaalaman at kasanayan at syempre, ugali at pamamaraan ng ating mga magsasaka, o ito po yung tinatawag natin na knowledge, attitude, skills, and practices. Ito po ay magbibigay sa kanila ng empowerment na tinatawag. Empowerment upang mapataas po yung ani at kita nila. Meron din tayong RCEF learning sites for agriculture. Ito yung mga tinatawag natin na LSA o farmer schools. Ang FFS po ay hands-on learning, kung saan ating mga magsasaka po ay expected na matuto ng practical na aplikasyon ng rice production technology sa pamamagitan ng palay check system. Meron din tayong tinatawag na communication support services sa ATI. Kasama din po sa mga extension services na ginagawa ng ATI, kasama ang buong RCEF extension component, ang strategic communication service, wherein nagde-develop po tayo ng iba't ibang contents upang mapalaganap po natin ang mga impormasyon na pwede pong makatulong sa ating magsasaka, mga serbisyo at programa ng RCEF po. Namimigay po tayo ng IEC materials sa pamamagitan po ng Farmer Information and Technology Service Centers, o yung tinatawag po natin na FITS, na maaari nyo pong makita sa ating mga munisipyo. Yan po ang ginagawa ng ATI. Very common po sa atin, di ba? Tulad po sa amin, sa PhilMec, meron din po tayong extension or strategic communication service. Pero ito po ay ginagawa ng ATI upang syempre hindi lang yung mechanization program ang mabigyan ng serbisyo. Syempre pati na din ang mga beneficiaries ng ATI. Including po dito ang iba't ibang contents at ina-upload po sa ating social media channels. Dahil alam po natin kung gaano ka-powerful ang social media. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon. Talagang powerful ang social media. Diyan tayo nakikipag-communicate, nagde-deliver ng information na makakatulong syempre sa ating farmer, sa ating mga beneficiaries. Kaya we must learn how to utilize social media and learn how to be media literate sa panahon ngayon. Yan. Para naman sa ating enterprise development assistance na ibinibigay ng ATI sa mga benepisyaryo, paano kaya ito nakakatulong upang mapabuti ang kanilang kita? Ang sabi sa atin ni Sir Joven last week, ang Farm Business School naman daw, ang current program para sa mga enterprise assistance, ito rin yung kasama sa Phase 2. Ayan. Pumapasok na dito yung Phase 2 ng RCEF mechanization. RCEF, pumapasok na dito ang RCEF, para matuto po ang ating mga magsasaka sa financial management at value adding. Para i-consider din nila yung pagsasaka, hindi lang siya,
sa pagtatanim kung hindi para rin ito maging negosyo. Ayan, ano. Paano kaya nasisiguro na akma ang mga training service ng ATI sa pangangailangan ng magsasaka, no? Ang ATI po ay nagkakaroon ng needs assessment para malaman natin yung kanilang mga tugon sa pangangailangan nila. Syempre, sila ang nangangailangan. Pupunta tayo sa kanila para mag-conduct ng needs assessment, ano. Nagkakaroon din tayo ng regular monitoring at ginagather natin yung mga feedback nila upang syempre ma-improve natin ang mga training program natin, ano. Nabanggit din ni Sir Joven na mula sa 16 sessions ay ginawa na lang nilang 9 session ang FFS dahil napakahaba daw po ng 16 sessions para kunin yung mga farmer sa kanilang bukid, ano. Mayroon din po tayong sistema sa ATI na kung saan minomonitor po nila yung participants kung ano po yung mga naging training na nasalihan po nila, no. Yan, sana po meron po tayong natutunan, ano. Sana po nakapag-take down notes po tayo sa mga role po ng ATI, especially sa extension component po nila mula sa training program, communication support services, financial enterprise, ano. Sana po ay nakapag-take down notes po tayo, ano. Syempre po kasi makakatulong po yung mga impormasyon po na ito para mas lumawak pa ang ating kaalaman sa mga serbisyong hatid po sa atin ng ATI. Para po sa mga nagnanais naman magsumite ng kanilang mga aplikasyon upang maging benepisyaryo po ng RCEF Mechanization Program, maaari po tayo makipag-ugnayan sa mga focal person po by region o bumisita sa pinakamalapit na PhilMech office sa inyong lugar. Starting with Luzon. For Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD Office, PhilMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136.
For Negros Island region covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balensasayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Benavista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangakala, or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan po ang mga regional focal at PhilMec office na maaari po nating i-contact o puntahan if meron po tayong concerns o nagbabalak po tayo mag-sumite ng aplikasyon para maging beneficiaryo po ng RCEF Mechanization Program. Maaari po natin itong balikan ulit sa ating Facebook page ng Radyo Agri 90.1 FM at syempre sa ating RCEF Mechanization Program Facebook page. At syempre para bumalik po tayo sa talakayan upang pagpapatuloy ng ating talakayan, paano kaya makakasali o makakapag-benefit ang ating mga kooperatiba o asosasyon sa training programs ng ATI? At ano-ano po kaya yung mga requirements na dapat isubmit, Base sa kay Sir Joven ng ATI, pwede po tayong mag-request gamit ang ating mga local government units o LGU na tinatawag, maaari po silang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na ATI regional centers. Sa kasalukuyan po, meron po tayong 15 regional centers. Sila po ay pwede rin, kung sakali na later on
on maging capacitated na rin mga organizations na to o kooperatiba, no? Pwede din po sila maging post-cooperator sa ating mga pagsasanay. At syempre, pwede na rin po sila mag-apply bilang farm school o e-learning sites natin upang maging kaagapay po ng DAATI sa implement po ng ating mga training programs. Talagang marami po tayong magiging benefits sa ating mga asosasyon at kooperatiba. Lumapit lang po tayo sa ating mga LGU, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU o pumunta po tayo sa pinakamalapit po sa atin na ATI Regional Center po. Pwede po natin tong i-search sa internet po natin. Pwede po lalabas po yan. Ayan, ano naman kaya ang mga bagong initiatives ng ATI? Ayan, sa panibagong phase ng RCEF, at paano po ito makakatulong sa ating mga rice farmers? Syempre, pinagplanuhan talaga yan ng ATI dahil may pagbabago sa RCEF Phase 2. Under sa RCEF Phase 2, si ATI kasi naatasan mag-implement ng Farmer Skill School o yung tinatawag natin na FFS kanina. Kung atin pong naaalala, sa Phase 1 po ay ginagawa po ito ng TESDA. Sa Phase 2 naman po, ginagawa ito ng sa Phase 1 po, ulitin ko lang po, kung maaalala natin, sa Phase 1, ginagawa ito ng TESDA. Sa Phase 2, andyan pa rin po ang Farm School, kasama po ang ating mga RCEF learning sites for agriculture para mag-implement nito. Ayan. So, hindi lang si TESDA ngayon, kasama na natin si ATI at ating mga learning sites for agriculture para mag-implement ng FFS. Ayan. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng rektahang kaalaman sa pagsasaka gamit ang ating palay check. Ayan. Ito din yung magsisilbing hands-on learning application natin. May mga pagsasanay rin po. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga pagsasanay sa modern farming technologies at syempre sa farm mechanization. Pasok rin po dito yung digital agriculture para magkaroon po tayo ng kaalaman, lalo na po sa ating magsasaka hindi pa po sanay sa paggamit ng teknolohiya. Ayan, yung ating mga modern technologies. Syempre para mas mapadali at mapataas po ang ating kita at ating ani. At ayan po ang mga impormasyon na hatid po sa atin. Last episode po ni Sir Joven Kalasagsag. Sana po ay nakapag-take down notes po tayo mga ka-Radyo Agri at mga ka-RCEF. Ayan, Huwag po muna tayong aalis at meron po tayong papanoorin na boses ng magsasaka. Ang Science City of Muñoz sa lalawigan ng Nueva Ecija ang kauna-unahan at nag-iisang Science City sa Pilipinas. Ito ang tahanan ng iba't ibang national, regional, at provincial research and development institutions sa bansa, kabilang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec na siyang nagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Mula sa programang ito, nagpapamigay ang ahensya ng mga libreng makinarya at pasilidad sa pagpapalay mula production hanggang post-harvest sa mga lehitimong farmers cooperatives and associations at local government units sa mga rice-producing areas gaya ng Muñoz. Ang syudad ay may kabuang rice areas na 9,200 hectares na siyang pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay ng nasa 6,000 na mamamayang magsasaka rito. Sila ay karaniwang umaani ng 5.25 metric tons per hectare kada taon, higit na mas mataas sa national average na 4.11 metric tons per hectare lamang. Ang isa sa hamon ng ating mga magsasaka dito sa Science City of Muñoz ay unang-una yung sa post-harvest losses natin na nakapagpababa dun sa kita ng ating mga magsasaka. Kung dati-dati nagbibilad sila sa gilid ng daan, inaabutan ng ulan, nadadaanan ng sasakyan. And because of this facility, itong rice processing system is mabibigyan ng oportunidad yung ating mga magsasaka na mas maging maganda yung quality ng palay at ng bigas na kanilang napoproduce upang madagdagan yung kita ng ating mga magsasaka.
upang masiguro ang pagsagip sa mga ani at tiyaking mas mapataas pa ang halaga ng mga palay ng mga magsasaka rito, pinagkalooban ng programa ang Science City of Muñoz ng isang state-of-the-art rice processing system 2 na nagkakahalaga ng 64 million pesos. Ang matatanggap po ng ating benepisyaryo, ang City Local Government Unit of Muñoz, ay RPS2 o yung Rice Processing System 2 na naglalaman po ng 2 units na recirculating dryer na meron pong 12 tons capacity bawat isa at isang unit po na state-of-the-art na 2 to 3 tons per hour capacity na rice mill. So ang alaga po ng ating ipamimigay sa ating pong benepisyaryo ay humigit kumulang 64 million pesos. Nakikita ng lokal na pamahalaan ang malaking potensyal ng nasabing pasilidad upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at gawing abot kaya ang mga dekalidad na bigas para sa mga mamamayan gaya ng adhikain ng Pangulong Marcos Jr. Malaki po ang aking nakikitang tulong ng ating Rice Processing System o RPS. Ito po ay nagkakaroon ng mas moderno, mas maayos at mas mabilis na paggiling ng palay. Para naman po sa mga consumer, makikinabang rin sila dahil may access na po sila sa mas malinis, mas may kalidad at abot kayang bigas. Ibig sabihin, hindi na po lamang mga magsasaka ang ating matutulungan, kundi ang ating buong komunidad. Hindi maitatanggi ang saya at pasasalamat ng mga magsasaka na direktang makikinabang sa proyektong ito ng PhilMec. Kami po dito sa Science City of Muñoz ay nagpapasalamat dahil kami po ay nabiyayaan ng equipment na ganito dahil iyan po ay magagamit namin lalo na po sa panahon ng tagulan. Dito po namin patutuyo para mahintay po namin ang presyo ng aming palay. Ito ang rice processing system sa ilalim ng RCEF Mechanization Program at ito ang handog ng PhilMec sa bansa. Modernong pagsasaka para sa masaganang bagong Pilipinas. At yan po ang beneficiary na nakatanggap po ng pasilidad mula sa Franza Science City of Muñoz, Nueva Ecija po. Nawa po ay makatulong po ang pasilidad na ito upang tumaas po ang inyong ani at kita po. At dito po nagtatapos ang episode po natin tungkol po sa mahalagang role po ng ATI para po sa RCEF 2.0. Atin pong nakasama nung nakaraan si Sir Joven Calasagsag, ang Supervising Agriculturist po mula po sa ehensya ng Agricultural Training Institute. Maraming salamat po sa pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon po sa ating mga viewers and listeners on air and online. Maraming salamat din po sa mga nakinig, tumutok sa episode po natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated po sa RCEF Mechanization Program. Hanggang sa susunod po, ako po si Carl. Laging tandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.